Mga kapuso, isa ba kayo sa na-bill shock o nagulat sa taas singil sa kuryente ngayong Abril? Sabi ng Meralco, matagal nang inanunsyo ang taas singil dahil sa pagmahal ng generation charges. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa init ng panahon ngayon, aminado si Hazel na mas madalas naka-on ang kanilang nag-iisang aircon. Pero tiwala siyang pareho lang ang konsumo niya ng kuryente ngayong buwan gaya noong Abril ng nakaraang taon. Kaya laking gulat niya pagdating ng bill, 7,013 pesos ang singil, kumpara sa 5,560 noong nakaraang buwan. Alam ko naman na nagdagdag ako ng oras sa aircon, so expected na rin po yun. Pero mas mataas talaga siya, unlike last year. May netizens ding nag-post tungkol sa kanilang bill shock o pagkagulat sa biglang sipa ng kanilang bill sa kuryente. Si Ivy Ocon galit na galit. Napakarami pa raw charges na umaabot sa mahigit 4,000 pesos. Halos 1,000 pesos din daw ang tax. Paglilinaw ng Meralco, tumaas ng 53 centavos per kilowatt hour ang kanilang singil ngayong Abril, gaya ng una na nilang inanunsyo. Sabi ng Meralco, dahil ito sa paglaki ng generation charge na epekto ng mahinang piso kontra dolyar at hindi pa kasama ang epekto ng krisis sa langis bunsod ng gera sa Middle East. Tumaas yung presyo ng gas plant. So ito pinagkukunan natin ng supply, nag-reflect sila ng increase kasi bumaba din yung pera natin kumpara sa benchmark na US dollar. Natural din daw na tumaas ang bill tuwing tag-init dahil lumalakas din ang konsumo sa kuryente. Paliwanag ng Meralco, 55% ng bayarin sa kuryente ay generation charge o presyo ng kuryente na binibili nila sa power producers. 10.1% ang transmission charge na ibinabayad sa National Grid Corporation of the Philippines para sa pagdaloy ng kuryente mula sa mga planta patungo sa distribution system. 17.5% ang distribution charge. Ito raw ang napupunta sa Meralco bilang bayad sa paggawa, operasyon at maintenance. 11.7% ang buwis. 5.7% naman ang iba pang singil. Paglilinaw din ng Meralco, gobyerno ang nagtatakda at kumukuha ng pass-through charges at subsidies para sa senior citizens at 4-piece beneficiaries. Ang lifeline rate ay ang subsidiya na binibigay sa mga 4-piece yung qualified. Ayon sa Republic Act 11552 o yung expanded lifeline rate law, equivalent ito sa 1 centavo per kilowatt hour. Wala pang pagtaya kung magkakaroon ng pagbabago sa singil para sa Mayo, pero inaasahang makaaapekto ang karagdagang 23 centavos refund para sa residential customers, pati pagbabago sa babayarang buwis. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News.